Agad namang sinagot ng palasyo ang mga bagong tirada ni VP Sara. At live mula sa Lapu-Lapu City sa Cebu, may express report si Maricel Halili Mase. Ano ba ngayon ang pahayag ng Malacanang dyan? Ruth, isa-isang ang sinagot ng Malacanang itong mga patutsada ni Vice President Sara Duterte at maging yung mga batikos tungkol naman sa sinasabing koneksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Nakakaalarma na gustong maging Pangulo ng Pilipinas ni Vice President Sara Duterte pero hindi siya marunong gumamit ng computer. Ito ang banat ni Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagpuna ni VP Sara tungkol sa umano'y lumalalang unemployment rate at lumolobong utang ng Pilipinas. Sabi ni Jose Castro, si VP Sara naman mismo ang umamin na hindi siya marunong gumamit ng computer at ginagamit niya lang ito kapag naka-zoom siya na marahil ay may tagapindot pa raw ito. Mukhang wala rin daw alam ang bise sa mga tinatrabaho ng Pangulo. Habang nandito raw kasi ang Pangulo sa Cebu para sa ASEAN Summit ay nasa ibang bansa naman daw ang bise at nagbabakasyon. Dagdag pa ni Jose Castro, ang sinasabing utang ng Pilipinas ni VP Sara ay normal naman sa ibang bansa para maibigay ang tulong sa taong bayan. Lumaki rin daw ang utang dahil namana ni Pangulong Marcos ang utang mula sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ito raw ay napabayaan dahil sa pang-aabuso ng Farbali at mga ghost project ng Build, Build, Build. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam namin kay Jose Castro. Yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. Ang kaya niya lang gawin ay magpukpok ng tao. Nilinaw naman ni Jose Castro na ang pahayag niya na hindi magkaibigan sina Pangulong Marcos at PGMN founder Franco Mabanta ay kung kasalukuyan nilang estado ang pinag-uusapan. Hindi naman daw nila ikinakaila na naging social media director ng Pangulo si Mabanta noong 2018 pero 6 na buwan lang daw itong tumagal sa trabaho. Hindi raw kasi akma ang style ng pagtatrabaho ni Mabanta sa bagong Pilipinas na gustong mangyari ng Pangulo. Hamon pa ni Jose Castro sa mga nagkakalat ng larawan na magkasama sina Pangulong Marcos at Mabanta, maglabas sila ng mga bagong photos. Puro lumang larawan daw kasi ang pinapakita ng mga ito. Narito ang sinabi ni Jose Castro tungkol dito. Wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Ruth, hirit pa ni Jose Castro kung totoong close daw si Pangulong Marcos dito kay Mabanta. Bakit daw nag-post pa ng open letter etong si Mabanta para kay Pangulo? Kung talaga daw close siya, di sana personal na lang daw na sinabi ni Mabanta yung mensahe na gusto niyang ipaabot sa Pangulo. Ruth? Masedya naman sa ASEAN Summit, ano bang update at anong mensahe ng Pangulo doon sa mga ASEAN leaders? Ruth, sa ngayon kasalukuyang ginagawa yung retreat session na pinapangunahan din ni Pangulong Marcos bilang chair ng ASEAN. Kanina, doon sa opening statement niya sa welcome ceremony at maging sa plenary session, iisa ang tono ng Pangulong Marcos. Ito ay yung pagkabahala ng ASEAN dahil dun sa nangyayaring krisis dyan sa Middle East na hindi raw maikakaila yung dagok na dulot sa buong rehiyon. Nariyan daw yung pagtaas ng presyo ng petrolyo na nagdo-domino effect na rin maging dun sa mga pangunahing bilihin. Kaya ang panawagan niya sa mga kapwa niya leader ng ASEAN, magsama-sama, tingnan yung mga adjustments at yung mga best practices na pwedeng gawin ng sa gayon ay hindi na uuwi sa krisis yung mga problemang gaya nito. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.